Magsisimula na nga tayong gawin ito, magsusukat na tayo. Sa pagkakataon nga na ito ay malalaki ang size ng letra na ating gagawin. Ang sukat ng pinakamalaking letra ay may sukat na 16 na pulgada. Kalahati naman ng sukat nito ang maliit na letra. Sinisimulan ko na ngang ikat ang pinakamalaking letra na ito, ang letter M. At ito nga yung font style na ating gagawin. Kapag titingnan mo nga naman ay parang mahirap gawin, talagang mabusisi. Pero yung mga ganitong style pangkaraniwan na din talaga. Kapag alam mo kung paano siya gagawin, kapag alam mo kung paano siya sisimulan, madali lang naman talaga at tiyak mag-e-enjoy ka, masisiyahan ka habang ginagawa mo ito. At sa pagkakataon nga na ito, sa unang nakikita ninyo ay nakatayo yung styrofoam, yung letra na ating ikinakat. Nakatayo yan dahil nahahawakan ko pa yan ng maayos. Nahahawakan ko pa at talagang umaayon pa yung styrofoam sa galaw ng aking kamay. Medyo masilan talagang ikat yung mga ganitong style ng letra dahil mayroon siya mga part na maliliit talaga ang size. Dahil nga sa style ng letra. Sapagkat mano-mano nga ang paraan ng aking pagkakat, kaya kailangan maingat. Sa mga ganitong pagkakat talaga kailangan mong maging matyaga, maingat at mahaba yung iyong pasensya. At ayan, tapos na nga nating ikat ang letter M. Alam mo ba, ang mga babaeng asawa na ang pangalan ay nagsisimula sa letter M, sila yung malalambing, maalalahanin, maalaga sa kanilang asawa na malaki ang ibinibigay na budget. At talaga namang strong, in love, at tumatagal ang kanilang pagsasama. My forever. Talaga namang happily ever after. Masyado na tayong nalilibang at ipagpatuloy na nga natin ang ating pagkakat at nandito na tayo sa ating pinaka-last letter ng ating kinakat. Dati nakatayo yung pagkakat ko ng styro pero ngayon nakahiga na para maiwasang maputol dahil masyadong malaki at mahaba yung letra. Matapos nga nating maikat ang styrofoam, ang sunod naman nating gagawin ay maglalagay tayo ng glitters. At sa paglalagay nga ng glitters, gagamit tayo ng glue liquid. Kung mapapansin niyo malalaki yung letra na ating ikinat kaya maraming glue liquid na magagamit dito. At kapag ganitong malalaki, malalapad yung styrofoam cutting na inyong ginawa, ikalat ng maayos at tiyaking nalagyan lahat. At ngayon naman ay maglalagay na tayo ng glitters. Sa paglalagay ng glitters, gagamit talaga tayo ng papel na ilalagay natin dun sa ilalim ng letter cutting na ating ginawa. Ang purpose naman talaga niyan ay yan ang sasalo dun sa mga glitters na nalalaglag. Papel talaga ang mainam na gamitin sapagkat hindi dito dumidikit ang glitters. At ito rin talaga yung isa sa pinakamagandang ginagamit para mas madaling maibalik yung glitters dun sa kanyang lagayan. At ayan, patuloy nga tayo sa paglalagay ng glitters. Malapad talaga at malaki yung letra kaya maraming glitters na nagagamit. At ayan, matatapos na nga tayong maglagay ng glitters. Nandito na tayo sa pinaka-last letter, ang letter L. Alam nyo ba na ang mga tao daw na nagsisimula ang pangalan sa letter L, isa talaga sila sa mga tao na nagpapakita ng pagiging loyal, mapagmahal at punong-puno ng sakripisyo. Huwag na huwag mo lang daw talagang sasaktan ng mga ganyan tao dahil patatagbangin ka niyan sa tulay. At magpatuloy na nga tayo sa ating trabaho, masyado na tayong nalilibang. Natapos na nga nating lagyan ng glitters ang 60 at ang sunod naman natin ay itong at. Ang ginagawa ko nga na ito na letter cutting ay para sa senior, Mel at 60. Nakakatuwa naman talaga, ngayon ko din lang napansin. Noong mga nakaraang araw ang ginawa ko ay para sa first birthday ng bata at sa ngayon naman ay 60th birthday ng isang senior. Wow! Happy birthday! Happy birthday! Maraming salamat pong muli sa inyong panonood.